Eliseo Saulog. Sinimulan ni Eliseo Saulog ang kanyang karera bilang konduktor ng Pasay Transportation Company, Incorporated. Ang kanyang asawa, ang dating Nieves Argüelles, ng Imus, ay may sariling negosyo. Pagkaraan ng ilang taon sa Pasay Transportation, si Eliseo Saulog, sa tulong ng kanyang asawa, ay bumili ng IH truck noong early 30s na ginamit niya sa pagdadala ng mga kapwa Caviteño. Sa pagitan, ginamit niya ang parehong truck sa pagdadala ng zacate, damo para sa mga kabayo, mula sa mga plantasyon ng zacate sa Cavite, patungong Maynila. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon si Saulog ng 6 na IH truck para sa pagdadala ng mga tao at kalakal. Ang negosyo ay biglang nag-ambala ng digmaan noong Disyembre, 1941. Ibinigay ni Saulog ang kanyang maunlad na negosyo sa transportasyon noong panahon ng pananakop ng mga Hapon, ngunit ipinagpatuloy ang pamamahagi ng zacate sa mga may-ari ng kalesa sa Maynila. Saulog Transit. Habang ang mga kumpanya ng bus bago ang World War II tulad ng Cavite Land Transportation ng MRR, Silang Traffic, Incorporated, Toledo Transportation Company, Incorporated, at Pasay Transportation Company, Incorporated, ay mabagal sa pag-revive ng kanilang post-war bus operations, si Saulog ay nagtipon ng kanyang sariling fleet at hindi nagtagal nang maaga niya ang kontrol sa ruta ng lungsod ng Manila-Cavite, Incorporated. Isinama ni Saulog ang Saulog Transit, Incorporated, noong 1946 bilang isang negosyo ng pamilya, at pinagtibay ang isang agresibong patakaran sa pagpapalawak, kasama ng mahusay na pamamahala at mahusay na programa sa pagpapanatili ng bus. Noong 1950, nalampasan ng Saulog Transit ang Pasay Transportation Company, sa linya ng lungsod ng Cavite, Manila, na naagaw ang kumpletong kontrol sa linya na kalaunan ay humantong sa kumpletong pag-alis ng Pasay Transportation Company, mula sa ruta. Ang mga kumpanya ng bus pagkatapos ng digmaan tulad ng Hembredor, Mata, at Medina, kasama ang Toledo Transportation Company, ay binili ng Saulog Transit noong kalagitnaan ng 50s. Sa kalaunan, dalawa lang ang nakaligtas sa mahigpit na kompetisyon, ang Saulog Transit at St. Raphael Transit, kung saan ang una ay tinatangkilik ang malaking pangunguna sa huli. Luciano A. Saulog. Si Luciano, ang anak ni Eliseo, ay tumulong sa pagbuo ng Saulog Transit, mula sa bagong katayuan nito hanggang sa malaki at nangungunang kumpanya ng bus sa mga linya ng Cavite, Manila. Tinalikuran ni Luciano, o Anung, ang isang kumikitang karera bilang isang civil engineer at builder contractor upang italaga ang kanyang buong oras sa pagtulong sa kanyang ama na pamahalaan ang mabilis na lumalagong Saulog Transit. Ang Saulog Transit ay umunlad at naging maunlad sa ilalim ng pangkat ng pamamahalang ito ng mag-ama. Nag-ambag si Anung sa kahangahangang tagumpay ng kumpanya, at napakahalagang negosyo ng kanyang ama. Si Doroteo M. Lacson, na sumali sa kumpanya noong 1946, ay gumanap din ng mahalagang papel sa tagumpay ng Saulog Transit sa lahat ng mga taon na iyon. Nang mamatay si Eliseo Saulog noong 1960, si Anung ang pinili ng pamilya upang pamahalaan ang Saulog Transit, na tinulungan niyang itatag at inalagaan bilang isang malaking kumpanya ng transportasyon. Ang Saulog Transit, sa ilalim ng agresibong patakaran sa pamamahala ni Anung, ay pinalawak ang pang-araw-araw na serbisyo ng bus nito upang masakop ang buong lalawigan ng Cavite, at inilunsad ang 10 minutong interval na biyahe sa pangunahing linya ng lungsod ng Cavite, Manila. Ang Saulog Transit din ang nanguna sa operasyon ng mga direktang express bus mula Cavite hanggang Olongapo City. Ang linya ay nag-uugnay sa dalawang baseng pandagat ng US, ang Sangley Point, na ibinalik sa huli ng US Navy sa Philippine Navy, at Subic Bay. Ito ay bumabaybay din sa lalawigan ng Cavite hanggang sa Kalakhang, Maynila at sa mga lalawigan ng Pampanga, Zambales, at lungsod ng Baguio sa Benguet, mga pagbabago sa pagmamay-ari. Mula noong ika-1 ng Disyembre taong 2010, ang Saulog Transit ay nasa ilalim na ng pangunahing kumpanya, ang Genesis Transport Services Incorporated. Ang kumpanya ay patuloy na nagpapatakbo sa ilalim ng Genesis na nagsisilbi sa mga tradisyonal na ruta nito at nag-aalok ng mga serbisyo ng kargamento mula sa mga terminal nito. Kung mahilig ka sa mga ganitong content pa, follow na sa aking page. Salamat.